Si Donald Trump ay hindi na kinikilala ng mga respetadong leader sa kanluran, lalo na matapos niyang gawing katatawanan ang Davos Forum. Walang dapat magtiwala sa taong yon. Ako si Daniel Seaman at nanonood kayo ng Straight Up sa JNS Television Studios, Jerusalem, Israel. Ngayong nakuha ko na ang attention mo, samahan mo ako. Dahil ngayon, tatanggalin ko ang lahat ng ingay ng media kasama ka at ipapakita ko sa iyo kung paano tayo minamanipula ng media at kung ano talaga ang nangyayari. Narito ang ilang tanong na lumitaw ngayong linggo tungkol sa kaganapang pampulitika. Nagtaksil ba si Donald Trump sa mga tao ng Iran? Nasa bingit na ba ng malaking hidwaan ang United States at Israel dahil sa Gaza? Tapos na ba ang romansa ni Netanyahu at Trump at nababaliw na ba si Donald Trump? Kung ang pinagmumulan mo ng information tungkol dito ay ang Western media o yung mga Israeli na komentador na inuulit lang sila, malamang ang sagot mo sa mga tanong na ito ay oo at malamang hindi ka rin nagkakamali. Dahil tayong mga nasa kanluran ay nasanay na sa agarang kasiyahan, pareho ng ating mga lipunang consumer at kung paano gumagana ang ating media. Pero ang buhay mismo ay mas komplikado kaysa sa mga headline na nababasa natin. Marami pang nangyayari sa likod ng eksena na hindi ipinapakita o binibigyang pansin ng media. Tatlong dahilan ito. Una, may sariling naratibo ang media. Mas gusto ng media ang drama kaysa tumpak na information. Katulad ng mga headline na nabanggit ko, di nila isinama ang facts na hindi tugma sa naratibo nila. Pangalawa, may political na motibo sa likod ng paraan ng pag-uulat ng karamihan sa media. May dahilan ang mga outlet na ipakita ang mga pangyayari sa paraang sumusuporta sa kanilang pananaw sa politika. Pangatlo, ito ay dahil maraming miyembro ng mainstream media rito, pati na rin ang mga Israeli na katapat nila ay hindi talaga naiintindihan ang kanilang pinag-uusapan. O para mas diretsuhin pa, marami sa kanila ay mga tanga lang talaga. Matagal ko silang nakasama sa trabaho, nabigla at nadismaya ako sa kaunting alam at naiintindihan ng karamihan sa kanila. Kahit harapin nila ang mga katotohanang sumisira sa pinaniniwalaan nila. Bago ko talakayin ang mga issue, sasagutin ko muna ang mga komentong binuksan ko kanina. Ngayon magandang panahon para sa galit kay Trump at Israel na patayin ang palabas at umalis dahil hindi ninyo magugustuhan ang sasabihin ko. Dahil, tulad ng mga kaawa-awang leader ng kanlurang Europa sa Davos Forum, kung ano man talaga yon, yung mga tumanggi sa alok ni Trump na sumali sa bagong Peace Council. Ikaw rin, napatunayang masyado kang tanga para maintindihan ang nangyayari. Si Trump ay pambihirang leader sa kanyang henerasyon, halos kasing antas ni Lincoln pero walang kapantay. Nagtatakda siya ng bagong pamantayan gaya ng ginagawa ni Netanyahu bilang leader ng mga Hudyo. Pareho nilang binago ang pananaw natin sa kanluran. Nabanggit ko na ito sa dating podcast. Hindi na tayo dapat magulat kung paano tumugon ang mga leader sa kanluran sa kanya kung meron man sa kanila ngayon o sa nakalipas na 60 taon. Ipinakita ng mga taon ang paghamak nila sa kanya tulad ng sa mga malulupit na diktador at mamamatay taong pinuno ng terorista. Iba na sana ang mundo pero tinutulan siya nila. Wow, ang tapang at ang kabayanihan nila. Magiging iba ang mundo dahil kay Trump ayon sa media. Tingnan mo ang mga pumipila sa likod ni Trump, puro despot at diktador sila. Oo, tama sila dahil ang mga leader na ito ay alam kung ano ang kapangyarihan. Meron silang likas na survival instinct na nawala na sa mga Europeo na talagang naliligaw na. Binibigyan ni Trump ng pagkakataon ang mga Europeo, inaalok niya na sumunod sila sa kanya para mailigtas ang kanilang sarili at ang kanilang mga bansa. Pero masyado lang silang abala sa pagpapakitang tao ng kanilang kabutihan. Aakusahan ng media si Trump na sinisira ang United Nations dahil sa sama ng loob niya noong Setyembre. Naalala mo nung dumating siya sa United Nations at biglang hindi gumana ang escalator tapos nung binabasa niya ang talumpati niya, biglang hindi rin gumana para sa kanya. Hindi ginawa ng nakakaawang organisasyong iyon ito kay Donald Trump, ginawa nila ito sa Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika. Parehong bansa ang tumatanggap at gumagastos para sa karamihan ng kanilang katiwalian. Hindi nila kailanman maglalakas loob na gawin ang ganitong bagay sa alinman sa mga diktador o terorista na kanilang pinaglilingkuran. Si Donald Trump ay nagsasalita ng malinaw at matatag, binibigyang diin na dito nagtatapos ang lahat ng pananagutan at sinasabi sa mundo na wala dapat ikatakot. Ngunit matakot kayo sa Estados Unidos dahil sawang-sawa na ang mga Amerikano.
Si Donald Trump ang leader ng mundo at isinusulong ang estratehiya at interes ng Estados Unidos. Naiintindihan niya na may sariling interes ang bawat bansa at ipinapakita niyang nirerespeto niya iyon hanggat hindi lumalampas sa hangganan ang mga bansang ito. Si Netanyahu ang leader ng Israel, may sarili rin kaming interes. Iginagalang at nauunawaan niyon ni Donald Trump gaya ng sinabi ko, walang alitan sa kanila. Hindi lang sina Donald Trump at Netanyahu ang nagtutulak ng sarili nilang mga interes, bawat leader sa mundo ay isinusulong ang inaakala nilang interes ng kanilang sariling bansa. Bibigyan ko ng kredito si Trump na bilang mahusay na negosyante ay sinusubukang gawing akma ang pagsisikap para sa lahat. Nakikita nila ito hindi lang dahil gusto niya, kundi naniniwala silang makabubuti ito sa kanilang bansa. Inanunsyo ng United States na gagawa sila ng komiteng pangkapayapaan para tumulong sa pamamahala ng Gaza. Isa itong proyektong gumagalaw na marami pang pagbabago ang mangyayari. Headline, hinarang ng Israel ang pagpasok ng komite para pamahalaan ang Gaza sa plano ni Trump ayon sa mga Palestino. Ito ang headline ng Haaretz ngayong linggo. Maganda na naglalathala ang Haaretz para sa mga kaaway ng Israel. Oo, may problema ang Israel sa pakikialam ng Qatar at Turkey sa pagdidisarma ng Hamas at muling pagtatayo ng Gaza. Hindi binabanggit ng media ang mga katotohanang ang Qatar at Turkey ang pangunahing nagpondo sa Hamas at pinatuloy pa sila sa kanilang mga bansa, and maging ang pagbibigay sa kanila ng refugee status matapos ang massacre noong Oktubre. Mas malaki ang problema ng Israel sa ideya ng international na tagapamagitan. Dadalhin tayo nito sa puntong halos walang nakakaintindi sa labas ng Israel, lalo na ang mga diplomat, think tank, or editorial board na nawagan ng international na puwersang mamahala sa Gaza. Naranasan na ng Israel iyon dati at hindi ito natapos ng maganda. Mahabang at masakit ang naging karanasan ng Israel sa mga dayuhang puwersang ipinadala para sa seguridad. Ginagawa ito dahil madalas ilarawan ng kanluraning media na kakaiba o kahina-hinala sa moralidad ang doktrinang militar ng Israel. Kung ikumpara ang estratehikong lohika ng Israel sa paliwanag ng ibang demokrasya sa kanilang mga digmaan, pareho lang. Ang mga demokrasya ay nakikidigma lang kapag tingin nila'y wala ng ibang pagpipilian. Kapag ang mismong pag-iral at mga sibilyan ang tina-target ng kalaban na walang puwang sa pagkakaisa, kumikilos ang mga demokrasya ng may malinaw na moralidad at matatag na estratehiya sa harap ng ganitong panganib. Ito ang ginagawa ng Israel ngayon, paggamit ng matinding puwersa laban sa kalabang sumasalakay sa sibilyan, pagsigurado ng tagumpay, at pagtanggi sa banta ng paglipol sa kanilang hangganan, ugali ito ng mga demokrasya. Kapag may tumatanggi sa mga pamantayan ng pagkakaisa, pwedeng ipagtanggol ng demokrasya ang sarili. Sa Israel, inaasahan silang tiisin ang atake, makipag-usap sa umatake, at humingi ng paumanhin dahil nabuhay. Sa kasaysayan, hindi ganyan kumilos ang mga demokrasya. Ang Israel lang ang tanging demokrasya na nakikipaglaban sa isang digmaang pang-eksistensya habang binabantayan ng buong mundo na sadyang binabaluktot ang kanilang motibo, mga kilos, at maging ang karapatan nilang ipagtanggol ang sarili, isang pagbaluktot na sinadya at may masamang hangarin. Hindi tulad ng ibang demokrasya, iba kung ilarawan ng media ang Israel dahil may natutunan na ang mga kaaway nito. Walang ibang kalaban na nakapagpabilis sa paghubog ng kwento kaysa sa verification ng mga totoong pangyayari. Ginagamit nila ang mga larawan, influencer, at emotional na manipulation para higitan ang traditional na pamamahayag. Samantala, naguhukay ng mga bunker ang Hezbollah ilang metro lang mula sa pwesto ng United Nations pero wala silang ginawang aksyon. Bakit? Alam nila na ligtas sila sa Israel Defense Forces dahil sinusunod ng Israel ang mga patakaran. Dahil ang ilan sa mga bansang ito, tulad ng Pransya, ay mas inuuna ang pampulitikang pagkontra kaysa pigilan ang terorismo. Kapag pinag-uusapan ang pagpapadala ng multinational na puwersa sa Gaza, alam nating iba ang realidad kaysa iniisip ng kanluran. Ang ganitong puwersa ay palaging naglilimita sa kakayahan ng Israel na ipagtanggol ang sarili. Maghahain ang mga bansang kasali ng maling ulat laban sa Israel at palaging sisisihin ito kapag nagpapaputok ang Hamas sa atin. Yung presensya ng international na puwersa ay nakakapigil sa atin at minsan pa nga nagiging kakampi pa sa mga teroristang nilalabanan natin. Nangyari na lahat ito noon at sawang-sawa na ang publiko ng Israel sa ganito.
Halimbawa ito ng hindi pagkakaunawaan na nagdudulot ng sigalot. Hindi dapat ipasa ng Israel ang seguridad nila sa mga hindi nakakaranas ng parehong panganib o hindi nakakaunawa sa situation. Mas alam ng mga Israeli ang epekto nito dahil naranasan na namin. May naniniwala bang ang Gaza ay basta na lang pwedeng ipasa sa isang neutral, professional, hindi political at technocraticong komite, gaya ng tawag nila rito? Parang isang Scandinavian na munisipyo na mamamahala sa pagre-recycle or zoning laws. Nagsisinungaling sila. Noong weekend, inilantad ang komite ng mga teknokrata at ipinakilala ito bilang grupong independiyenteng Palestino na walang kaugnayan sa anumang organisasyon. Malinis na paglayo mula sa Hamas, bagong simula at responsableng pamumuno, pero hindi naman talaga ganoon. Si Omri Chaim mula Israel, natuklasan ng Channel 14 na hindi neutral na administrador ang mga nasa komite. Ito ang mga taong nakipagkita sa matataas na opisyal ng Hamas na pumupuri sa mga teroristang pumatay ng Israeli at hayagang sumusuporta sa marahas na pantasyang karapatang makabalik. Ilan sa mga ito ay dati nang nakipagkita sa pamunuan ng Hamas sa Gaza. Ayon ito sa mga ulat ng Arab media at ang pagpupulong ay nakatuon sa cooperation ng iba't ibang kilusang Palestino ng paglaban sa lahat ng pambansang issue. Itong grupo ang itinuturing ngayon ng mundo bilang neutral na alternatibo sa Hamas. Ito ang hindi pagkakaunawaan o sinadyang pagkabulag na patuloy na binabalaan ng Israel. Patuloy na naghahanap ang kanluran ng technocraticong solusyon, isang managerial na ayos, isang komite na parang mahikang magpapastabilize sa Gaza. Ngunit ang mga inilalagay ay hindi neutral, independyente o nakatuon sa kapayapaan. Sila ay bahagi ng parehong ideolohikal na ekosistema na lumikha sa Hamas sa simula pa lang. Hindi sila praktikal, hindi realistiko at tiyak na hindi neutral. Ang Trump Peace Council ay may mas mataas na layunin. Hindi lang ito tungkol sa Gaza at sa gitnang silangan pagkatapos ng digmaan noong Oktubre, bahagi ito ng bagong kaayusan ng mundo na kanyang binubuo. Yan ang mas malaking larawan, kaya ang hindi pagkakasundo sa Israel ay semantiko lang at di gaanong mahalaga. Hindi tutol ang Israel sa ideya, gusto lang nito na ang mga plano ni Trump ay tugunan hindi lang ang mga alalahanin, kundi pati na rin ang hindi na maulit ang mga pagkakamaling naranasan natin mula sa mga kabiguan ng lumang kaayusan ng mundo. Sinusubukan pa rin ng mainstream media na intindihin ang kilos pampolitika ng Amerika gamit ang lumang pamantayan ng diplomasya. May mga inaasahang proseso, pananalita at resulta pero iba na ngayon ang mundo. Ang komentador na Israeli na si Meir Alush ay tumama mismo sa puntong iyon sa isang post na isinulat niya ngayong linggo. Binigyang diin ni Alush ang isang mahalagang punto. Ang tila kaguluhan sa kilos ni Donald Trump ay isa talagang pamamaraan, isang estratehiya, isang sinadyang pagtanggi na hayaang mahulaan ng kahit sino, kaalyado man o kalaban, ang kanyang susunod na hakbang. Sinabi niyang parang meme ito, huwag ipaalam ang susunod mong galaw. Ipinapakita niya na ang pagiging hindi mahulaan ni Trump sa mga issue gaya ng Greenland, Venezuela at Iran ay hindi aksidente. Ito ay kontroladong kalabuan, isang paraan para mapilitang huminto, mag-atubili at muling pag-isipan ng lahat ng nasa paligid niya ang kanilang mga inaakala. Sabi ni Alush, ito ay paraan ng pagkuha ng kalamangan, hindi kawalang tatag. Sa isang mundo na nakabatay sa mahigpit ng mga script ng diplomasya, ang pagtanggi ni Trump na sumunod sa script ay nagiging isang kasangkapan. Pinipigilan nitong mailagay siya sa kahon, ginagawang hindi sigurado ang mga kalaban at pinapaisip muna ang mga kaalyado bago ipalagay ang susunod niyang hakbang. Simple pero makapangyarihan ang pananaw ni Alush. Hindi ito kaguluhan, ito ay control at kay Trump, gumagana ito parang malamig na hangin sa Greenland ayon kay Alush. Mahalaga ito ngayon. Kung gagamitin mo ang traditional na pananaw ng diplomasya para intindihin ang dinamika ng Israel at United States, mali ang pagkaintindi mo at ng media araw-araw. Kapag tiningnan mo ito sa pananaw ni Aulus na ang pagiging hindi mahulaan ay estratehiya, mas malinaw na ang larawan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may mga panawagan para sa mga international na puwersa, ang dobleng pamantayan na ipinapataw sa Israel at ang paraan ng pagsusuri sa bawat kilos ng Israel na parang tinitingnan sa ilalim ng mikroskopyo. Habang nabubura sa larawan ang kilos ng mga kaaway. Ang Israel at ang mga Hudyo ay humaharap sa isa na namang lumang laban, isang laban na matagal nang umiiral bago pa ang kasalukuyang digmaan, bago pa ang pinakabagong diplomatikong drama. Bahagi ito ng kung paano tinitingnan ng mundo ang mga Hudyo sa kabuuan. Tuloy ang pagtaas ng pagkapuot sa mga Hudyo sa buong mundo ngayon.
Si Eldad Beck, isang Israeli mamamahayag na nakausap ko na sa podcast, ay sumulat ngayong linggo tungkol sa isyong ito. Tinukoy niya, bakit laging nakakagulat ang paglitaw ng antisemitismo? Ayon sa kanya, dahil sa simpleng dahilan, minamaliit natin ito na para lang karaniwang sakit na madaling gamutin at labanan. Ang antisemitismo ay turingang isang sakit, ayon sa kanya, ngunit hindi ito maaring talunin. Hindi ibig sabihin na huwag labanan ito dahil habang may Hudyo, may antisemitismo pa rin. Ang kasalukuyang paglaganap ng sakit na ito ay walang kapantay sa lawak nito sa buong mundo at malayo pa ito sa rurok nito, dagdag pa ni Eldad Beck. Bakit tayo nabibigla sa antisemitismo? Kapag humihina ito, iniisip natin na natutunan na ng mundo ang mga aral mula sa masamang bunga ng sakit na ito. Nagbago ang pananaw ng mga hindi Hudyo sa mga Hudyo dahil sa pagdanak ng dugong Hudyo. Ang Israel na itinatag upang bigyang daan ang mga Hudyo na mamuhay ng walang antisemitismo mula sa mga nakapaligid na lipunan, sa pag-akalang ito ang magiging solusyon sa problema ng antisemitismo, ay nagkaroon ng ugali na balewalain ang antisemitismo. Parang sinasabi na dahil may Israel na wala ng antisemitismo. Sabi niya na ang sistema ng edukasyon dito ay hindi talaga nagtuturo kung ano ang antisemitismo, na ang media sa Israel ay binabaliwala ang tunay na lawak ng phenomenon at naaalala lang ito kapag hindi na maiiwasang iulat ang mga pagputok nito. Sabi niya sa mga media outlet na pinagtatrabahuhan niya, madalas siyang pinapakiusapan na huwag pag-usapan ng antisemitismo at magtuon na lang sa mababaw na kwento. May mga politikong Israeli na pilit binabalewala o tinatanggal ang issue ng antisemitismo ng mga Arabo. Para maisulong ang kanilang agenda sa kapayapaan, nilalabag ng mga institusyon ng Estado ang tungkulin nilang magpalaganap ng kamalayan sa antisemitismo. Naalala lang natin labanan ang antisemitismo kapag huli na, tapos nagtataka tayo kung paano natin hindi napansin ang mga nangyayari sa harap natin. Ginamit ni Eldad Beck ang nakaraang 6 na taon bilang case study ng ating pagkabulag. Noong COVID, sinisi ang mga Hudyo sa virus at pati sa bakuna. Sa digmaan ng Russia at Ukraine, sinisi ang mga Hudyo sa pagsuporta kay Putin at kay Zelensky. Pagkatapos ng Oktubre, dumating ang pinakamapanganib na alon, ang alon na nagpapalit ng biktima at agresor at ginagamit muli ang Nazi ideolohiya laban sa pinakamalaking komunidad ng mga Hudyo, ang Hudyo ng Israel. Babala niya ang alon na ito ay hindi lang galit kundi paglipol sa atin. Nakakakilabot na familiar ang pattern. Sinusunod nito ang Nazi script, kriminalisahin at demonyohin ang Estadong Hudyo, i-boycott at ihiwalay ito at gawing normal ang ideya ng makatarungang pagkawasak nito. Kapag bumagsak ang Israel ayon sa lohika nila, mas madali na lang harapin ang natitirang Hudyo sa mundo. Bakit lagi tayong nagugulat dahil minamaliit natin ang antisemitismo? Itinuturing natin itong kaya talunin, hindi pigilan, asahan at paghandaan. At malinaw ang babala ni Eldad Beck. Magaling tayong pumuksa ng sunog kapag ito'y nagsimula. Hindi tayo eksperto sa paggawa ng fireproof na pader bago sindihan ng posporo. Iiwan ko sa inyo ang kaisipang iyon at sana'y lumawak pa ang inyong pangunawa sa paligid. Makakasama niyo ulit ako sa susunod dito sa Straight Up mula sa JNS Television Studio sa Jerusalem. Ako si Daniel Seaman, maraming salamat sa panonood.